Isang grupo ng mga kabataan ang nagre-research tungkol sa mga spiritual beliefs. Tinungo nila ang kagubatang ipinagbabawal pasukin ng mga tao, ang kagubatan ng Hanggol. Sa kagustuhan nila na magkaroon sila ng kakaibang research at angat sa iba ay nagkasundo-sundo sila na lumampas sa hangganan kung saan lang sila pwede. Sina Alfie, Sandara, Sean at Michael ay pare-parehong malalakas ang loob at gutom na makatuklas ng hiwaga. Nakita nila sa internet ang tungkol sa nawawalang shaman na pumasok daw sa gubat na yon. Naging interesado sila. Ayon pa rin sa mga nabasa nila ay maraming kaluluwa raw ang nakulong sa gubat at siyang pumapatay sa mga nagtatangkapang pumasok doon. Batid nila na marami ang pipigil sa plano nila kaya wala silang pinagsabihan tungkol sa gagawin nilang pagpasok sa gubat. Layunin nila na mahanap ang nawawalang shaman na si Amitesa. Hindi alintana ang panganib na posible nilang kaharapin. Pagpasok pa lang nila sa gubat, sinalubong na sila ng hindi kaaya-ayang amoy. Bumunga din sa kanila ang gubat na larawan ng napabayaang paraiso. Binalot sila ng kakatuwang lungkot. Nayakap ni Sandara ang sarili nang maramdaman ang nanunuot na lamig sa katawan. Nagpatuloy sila sa paglalakad paloob sa gubat. Bigla ay nakakita sila ng isang babaeng naglalakad. Maayos ang damit, kulay puting pangitaas at paldang kulay apo, mga edad 40. Nagkatinginan sila. Inakalang hindi lang pala sila ang tao roon. Tinawag nila ang babae pero hindi sila nito nilingon. Patakbo nilang nilapitan, ngunit nang malapit na sila ay bigla silang napahinto lahat sa pagtakbo at natigilan. Pagharap kasi ng babae ay iba na ang itsura niya, marusing na ang damit at puro dugo. Maging ang katawan ay tila binuhusan ng pulang likido. Ang mukha ay nalalalim ang mga mata, puno ng lungkot na tila naiiyak, ngunit ang bibig ay maluwang na nakatawa. Nagunahan sa pagtakbo ang tatlong lalaki habang si Sandara ay natulala. Hinila na lang siya ni Alfie palayo roon. Sa ilalim ng malaking puno, doon sila huminto. Sinabi ni Michael na gusto na niyang umatras. Ngayon lang kasi siya nakakita ng totoong multo at sobrang nakakatakot pa ang itsura. Paalala ni Sean, may dala naman silang pangontra at gagamitin nila yon sa oras na pagtangkaan silang saktan ng sinumang multo na makakaengkwentro nila ron sa gubat. Dapat daw ay handa ang loob ni Michael dahil inaasahan na nila ang mga daranasing kababalaghan bago pa man sila pumasok doon. Kumalma naman si Michael habang sina Alfie at Sandara ay nanatiling walang kibo. Muli silang natigilan nang mula sa itaas ng puno ay may tumulong dugo. Sabay-sabay silang napatingala. Bigla ay bumagsak sa harapan nila ang isang lalaking multo na nakaikot ang ulo, nakangisi at handang manakmal. Nakaiwas naman sila at nakatakbo. Tumakbo sila ng tumakbo hanggang sa makarating sila sa isang yungib. Sa loob niyon ay maraming kalansay ng tao ang tumambat sa kanila. Sinabi ni Sandara na doon na muna sila mamahinga. Kailangan nilang maidokumento lahat ang nakita nila nang sa gayon ay mailagay nilang lahat yon sa research nila. Pero si Sandara na lang ang nakakapag-isip ng maayos dahil ang tatlong lalaki ay pare-pareho ng nilulukob ng takot. Maya-maya ay biglang yumanig ang paligid. Nagkapit-kapit sila sa takot. Napasadlak sa mas loob na bahagi ng yungib hanggang sa mapadpad sila sa animo altar na may tatlong maliit na manikang balot sa telang puti, korting tao at korting mga lalaki. Nagtanong nga sila kung ano yon. Ang sabi ni Michael, baka manika ng mangkukulam. Ang hula naman ni Sean ay posibleng sa mambabarang o pagkaari raw ng isang shaman, ayon kay Sandara. Kinuha niya ang tatlong manika, pinagmasdan. Ang tatlo ay napalingon sa pinanggalingan nilang bukana ng yungib nang maramdaman nila ang isang presensya roon. Ang shaman na si Amitesa. Ayon sa mga kwento, ang dalagang shaman ay napagsamantalahan ng isang grupo ng kalalakihan sa baryo. Nang humingi siya ng tulong ay wala man lang tumulong sa kanya dahil ang mga kalalakihan nagsamantala sa kanya ay pawang galing sa kinikilalang pamilya sa baryo. Isa na ron ang anak ni Kapitan. Dahil sa kasawian ay sinasabing pumasok ang shaman sa gubat. At doon na malagi, mula noon ay hindi na ito nakita. At mula rin noon ay kinatakutan na ang kagubatan ng Hanggol
dahil sa mga sinasabing mga multong mapanganib. Sa pagkakita nila sa nawawalang shaman, si Sandara na ang nagtuloy ng kwento at sinabing siya ang naging bunga ng pang-aabuso sa shaman at isinumpa ng kanyang ina na maghihiganti siya sa pamamagitan niya. Lumabas siya ng gubat at nakihalubilo sa mga tao, nag-aral at nagpanggap na normal. Ngunit ang layunin ay magdala ng mga lalaki sa gubat upang makatanggap ng sumpa ng shaman niyang ina. Ang 3 manikang lalaki na hawak niya ay sumisimbolo sa 3 lalaking isinama niya ron na ngayon ay matutulad sa ibang hindi na nakakalabas pa ron at nagiging mapanganib na multo. Ani Alfie, bakit pati ang mga inosenteng lalaking gaya nila ay kailangan madamay sa sumpa ng shaman, kayong wala naman silang kinalaman sa sinapit nito? Tumawa ng malakas si Sandara at sinabing walang makakaligtas sa sumpa ng kanyang ina. Lahat ng mga lalaking naninirahan sa baryo at sino mang magkakainteres sa kwento ng shaman ay madadamay, kabilang ang babaeng multo na nakita nila kanina. Nagtinginan ang 3 at sabay-sabay na dumampot ng bato sa sahig ng yungib at ibinato kay Sandara na pinagkatiwalaan nila. Binato rin nila ang shaman, ngunit ginantihan sila nito ng kapangyarihang taglay. Lahat sila ay humagi sa iba't ibang direksyon. Nawalan ng malay ang 2 kasama, ngunit si Alfie ay nanatiling gising ang diwa. Nagpanggap lang siyang nawalan din ng malay. Kinapa ang lighter niya sa bulsa habang si Sandara ay iniaabot sa ina ang 3 manikang lalaki. Inumpisahan na ng shaman ang pagriritual para kuhanin ang kaluluwa ng 3 lalaki at ilipat sa mga manikang ginawa niya. Plano niyang palitan ang mga kaluluwa nila sa katawan, pasukan ng mapanganib na espiritu na siyang karagdagang multo sa loob ng gubat na yon na kinatatakutan. Sinamantala ni Alfie ang pagkakataon na abala ang mag-ina. Nang makuha ang lighter, ay palihim niyang kinapa ang telang pulang may orasyon na pangontra nila sa mga multo. Naisip niyang sindihan niyon. Nang umapoy ay iwinagayway sa loob ng kuweba. Lumikha iyon ng hindi kaaya-ayang amoy sa shaman. Nakasilip ng pagkakataon si Alfie na agawin ang 3 lalaking manika. Ginising ang mga kasama at inalalayan sa pagtakbo palabas ng kuweba. Naalala ni Sean ang turo sa kanya ng lolong albularyo na kapag nalagay sila sa panganib ay gumawa lang sila ng bilog gamit ang matinik na halaman. Tapos ay usalin niya ang orasyong itinuro sa kanya. Sa palaran ay nagmamadali sila maghanap ng matinik na halaman. Papalapit na ng papalapit sa kanila ang shaman at anak nitong si Sandara. Maging amang multong nalikha ng shaman sa gubat, kaya muntik na silang mawalan ng pag-asa. Tatakbo na lang sana ulit sila nang mapatid si Michael sa halamang gumagapang na may tinik. Hindi na alintana, masugatan man ang mga kamay niya, ay winunot niya ang mga halamang yon. Tinulungan siya nila Alfie at Sean hanggang sa mabuo nila ang bilog at sinunod nila ang sinabi ng albularyong lolo ni Sean. Sa pagbigkas nila ng orasyon, ang shaman ay unti-unting nilalamon ng itim na usok. Sumisigaw naman si Sandara at pilit kinakapitan ang kamay ng ina. Ngunit sa halip na mailigtas niya ito, ay nadamay lang siya, natangay siya sa paglalaho. Kasunod niyon ay biglang humulas at naging abo ang masasamang espiritong bumalot sa katawan ng mga naging multo sa gubat na yon. Ligtas na nakalabas sa gubat ang 3 lalaki, ngunit hindi na nila idinokumento ang mga naranasan nila. Sa nabatid nilang pinagdaanan ng shaman ay naunawaan nila ang pinanggalingan ng galit at pagsumpa nito, kaya bilang respeto ay pinanatili nila ang lihim ng nawawalang shaman.